Ay, magandang araw sa inyo. Nako, Senator Rodante Marcoleta, sumabog yata sa galit sa dating senador. No? Akala mo naman kasi kung sino, no? Siguro tatakbo na naman yon. Kaya ganon. Maaari nagpapapansin na naman siya, sumasama siguro sa hype ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi nga, di ba, alam naman natin, yung mga pinklawan, gumagana na ngayon, no? Kumikilos na sa kanilang pananahimik dun sa flood control, no? Ay ngayon, kumikilos na sila. Mabuti pa yung pagkilos nila about sa pagtakbo sa 2028, kumikilos sila kaysa dun sa pangingialam nila sa flood control issue ngayon, no? Nakandaleche-leche na, no? Buti niya, may Senator Rodante Marcoleta tayo at meron tayong libiste at iba pang mga congressman na nakikipagtulungan dito, no? Na hinuhuli ang big fish, no? Eto, dumako na po tayo ngayon. Etong si Pinky pala, no? Booking. Naglabas si Senator Marcoleta ng resibo na sinabi mismo ni Pinky. Di ba sabi ni Pinky, etong nakaraan daw, binasura ata yung, ito na naman, ito ulit. Ito pinaka-important sa lahat nating topic ito. Ito, yan. Yung first, itong chart na to. Binasura daw itong topic natin at itong ginawa nila Marcoleta sa minority nila, parang walang kwenta. No? Ngayon, isinusulong ulit nila Marcoleta sa mga Pilipino at pinapaunawa sa atin kung bakit niya to pinupush. Oh, syempre naman. Bakit niya naman di natin ipupush to? Ito pinaka-importante sa lahat eh. Bakit? Pagkatapos ba makulong sila Revilla, pati sila Bryce Hernandez, lahat, okay na yon? Ha? Wala na bang big fish? Meron pa. O ito, mas maganda mga kaibigan, pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta. Yun hong sinamitin ninyong minority report dun sa flood control anomaly. Ang totoo sen, bago nga po pala, ito'y tinalakay natin parang isang buwan na po sa palatuntunan ito eh, di ba? Bago matapos ang taon. Oh, na kayo ay gumawa ng isang minority report at yun nga po ang nilalaman at may mga rekomendasyon pa kayo para matigil yung mga iskandalo diyan po sa DPWH, Sen. Hindi nila pinapansin pagka dito natin dinidiscuss. Ang ginawa namin ni Sen Aimee, doon na lamang sa Senado. Yung pala, naglabas na pala before, dyan sa programa Net25. Hindi pinapansin ito nila Pinky. Hindi naman sa hindi pinapansin, napansin na nila yon. Noong nagpa-press ko sila Marcoleta, doon sila umaksyon. So, ibig sabihin, kung talagang ayaw nyo papasukin ito, dapat sa simula pa lang, nagsabi na kayo. Hindi yung hihintay nyo pa maging ganito. So, ibig sabihin, tumatiming kayo na baka hindi ilabas o ilabas talaga, ipursu nila Marcoleta kasi ayaw nyo, sa ibig sabihin, parang ayaw nyo talaga ipahuli yung mastermind. Yan ang tunog eh. Yan ang tono eh. Yan ang pandinig natin ngayon eh. Diba? Hindi man sinasabi nila, pero yung way ng act nila, gano'n ang nagaganap. Tinabag namin yung mga inakala naming magagamit namin na pwedeng sila ang magsalita laban dun sa aming inihayag na minority report. Ayun na, ganun na nangyari. Ganun pala yung technique. Ayun, opo. Alam mo, sa tagal na noon, December 10 pang ibinigay yan sa opisina ng Senate President. Pero ngayon lang sila nagsasalita dahil Nagpa-press con po kayo. nagpa-press con kami. Kung hindi pa pala kami nagpapa-press con, di man lang nila mabibigyan ng pansin pala. At sinabi nga, ano yung sinabi nila? Mukhang basura daw po yun. At Ang basura daw po yun. Doon pa lang Doon pa lang mali ka na, Pinky. Ang isang dokumento, tatandaan nyo na galing sa Senado, hindi naman ito. Palagay natin peki man ito o hindi. Itong papel na to. Huwag mo sasabihin parang basura to. Huwag ganon. Hintay mo muna i-review to dahil respeto yon. Gusto mo nirespeto ka, pero yung kapwa mo na senador na gagawin nila, di mo nirespeto. Ba, ang tawag dyan, paimbabaw. basurahan daw dapat ay tuloy. No. Bakit kaya niya nasabi yun, Nelson? Nangaasar lang yan, basura ituloy, saka gusto niya ipaniwalain yung mga Pilipino na yan walang kwenta. Kasi ang basura kasi, katumbas niya, tapo na Wala nang kwenta waste na Di ba? Yun ang gusto niyang palitawin. Yun ang gusto niyang patunugin sa mga Pilipino makakarinig. Yung taong bayan, gising na.
sa kanilang mga ginagawa, siguro iba naniniwala sa kanya, no? Yung mga pinklawan na ayaw mababa si BBM, ayaw magipit itong administrasyon. Hindi naman sila ginigipit eh. Iniimbestigahan niya na sila eh. Di ba? Sa Ayaw ng pinklawan kasi niya, inisip nila, paranoid sila kay Sara Duterte, mapalit bigla. basura ang tuloy. Kasi ang sabi niya, Sen, batay sa panayam, ay nabastusan siya dun sa minority report. Unang-una, ang nagsalita din ay si Senate President Tito Soto na wala pa namang report yung committee. Wala Yung pa Blue committee Ribbon report. Committee. Dapat wala munang minority report. Kasi parang Inuunahan nyo. inunahan. Oo. Hindi, yung sinasabi niyo na wala pa namang report ang majority committee. Oo. Pasinag natin kung bakit wala pa silang report kahit partial lang. May sinenda ko kay director. Ito, pakita nyo, nagpakita ng video si Senator Marcoleta. Direk, kung nandyan ka, pwede bang ipalabas mo muna para makita natin? Bakit hanggang ngayon wala silang ma-submitting report kahit partial lang? Oo. Kasi diyan magsisimula ang ano eh. Ito ang may dahilan kung bakit nilabas na namin yung minority report eh. Bakit? Dina-draft. Ayan. Sige, direct. Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Tamo. Siya pala nagsabi niyan, tapos gagawa sila Marcoleta ngayon, ayaw. Hindi nito, no? Buti na lang may resibo si Marcoleta, naglabas ng di pahiya ka ngayon. Sino sinungaling ngayon? Sir, sino? Direct, medyo atas pa rin ng konti. Mas sabihin, nauna pa doon ng konti, Sen. Oo, inauna ng konti. Sige, sige. Inaayos po nila. sa kanya eh. Yeah, yung tanong, para maintindihan natin. Oo. Sige, medyo buffering lang yan, Sen. Alam mo yan, medyo yung ating mga aparato. Habang inihanda po nila, bigyan niyo lang po kami ng konting background. Ano ba itong minority report na ito, Sen? Sa kabatiran lang po ng ating mga Alam mo, taga-subaybay pinapakinig. tinawag naming, lalo na ako, tinawag kong minority report dahil wala pa nga silang majority report. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nilang ang katapat niyan ay basura lang. Opo. Wala naman akong nakikita na dapat ay ituring na ito'y papunta lang sa basura. Sapagkat yung nilalaman nun, kung binasa nila, narinig ko si Senator Lacson, hindi man lang niya binasa. Hindi na po. Hindi nga rin po niya pinasin. Tama kayo. O paano mo sasabihin ang isang report ay nauukol lang sa basura, hindi mo man lang binasa? At sinabi mo na bastusan ka dahil naglabas kami ng minority report nang hindi pa sila nakakapaglabas. Kaya gusto kong malaman, maparinig muna natin sa ating mga kababayan, Opo. bakit hindi sila makapagpalabas ng report? Para sa ganun, pagkalabas ng kanilang report, magbibigay din kami at maglalabas ng report. Bakit kami umuna at naunang gumawa ng report? Ayun. Kaya kailangan Marinig muna natin. makita at marinig Ayun. natin ito. Ano ba ang dahil? Yun naman pala, di ba? Bakit di mo sinabi to, Pinky? Bakit inunahan nyo na po, no? Mm. Ilang pages po ito, Sen? 500 plus? Ba't ganun ba kadami po? Yung 567 na o 576. 567 pages. Yung mismo report, mga 103 lang yun. Uh-huh. Yung mahigit na 450, mga exhibits yun eh. Mga annexes. Oo. Ayun. Pero ito po, ano ang nahagip? Di ba, nung chairman po kayo ng Blue Ribbon Committee, hanggang napagtang kayo, ilang pagdinig ito sa nakapaloob dun sa committee report ninyo? Bago ko sana sagutin, kaya nga gusto ko makita nyo muna yun eh. Opo. Yung minority report na yan, ang kinapalooban niya ay unang 3 pagdinig na ako pa yung chairman. Opo. So tatlo. Okay. Pagkatapos yung susunod na 3, yung si Senator Ping naman ang chairman. Okay. Pareho naman yung ginagamit ng naming mga testigo at mga resource persons. Mhm. Yung ginamit namin doon ay yung mga individual na mga testimonies ng mga witnesses. Mhm. Ginamit ko rin naman yung kanyang privilege speech. 2. Oho.
Eh kung basura yung report, di basura din yung privilege speech niya. Nakapalobo ba doon? Paano niya pa, Oo. paano niya sasabing karapat dapat lang sa basura yon, hindi mo man lang binasa kung ano yung sinasabi ron. Oo. Hindi ba? Mhm. Samantalang sinamarize namin kung ano-anong pinagsasabi ng mga inimbita namin mga testigo. Ano yung mga sworn statements na isinabit ng mga resource persons. Sa mga sinamarize na rin, pinag-aralang mabuti kung ano ang kanilang mga ikinontribute sa mga pagdinig na yun. At saka namin nagawa ang isang minority report. Ngayon, kaya sila parang nagsisentimiento, bakit kami inunahan ninyo? Opo. Kasi Alam mo, sa mga Alam mo, Pinky, hindi inunahan ni Marcoleta to. Mabagal lang kayo, kaya nasabi nyo na unahan kayo. Hindi mo na sinasabi na unahan, hindi para na unahan, wala naman sinasabi ganun. Kasi sinabi ni Pinky, di ba nakalala nyo? Sinabi ni Pinky na hanggang ngayon ba, hindi kayo makamove on na kayo minority, kami majority. Di ba parang sinabi niya yan sa social media. So, ibig sabihin, katumbas nun para sa amin na inuunahan kayo nila Marcoleta sa ganyan. At dapat lang mauna. Kung sino man sa inyo dyan sa Senado na halal ng bayan na mauna sa investigasyon, papabor sa taong bayan. Kasi yun ang gusto eh. Hindi katulad mo, Pinky, nag-resign ka dyan sa bilang Blue Ribbon Chairman, tapos hindi ka nag-iimbestiga na matagal na panahon dyan, ha? Tapos hihingi ka ng respeto sa Blue Ribbon Committee mo? Hihingi ka ng respeto? Sa tingin mo, may aanihin ka? Wala ka naman tinanim eh. Wala kang tinanim na respeto, kaya wala kang aanihing respeto sa amin. 'Di ba? Hindi ka tulad ni Marcoleta, naghagis yan, nagwisik yan. 'Di ba? Kahit para sa simula yan, tinanggal nyo nga eh. 'Di ba? Kahit pa paano umaani yan sa amin ng respeto. Kasi alam namin, patungo yung investigasyon dun sa dire-diretso. Tama, mali? 'Di ba? tuntunin naman O ano? Anong dahilan bakit si Marcoleta patungo sa diretso, ikaw hindi? Ano, Duterte na naman. Kaya gusto ni Marcoleta magaling kasi paprotektahan ng Duterte. Dito ba sa nilabas niya may pagprotekta ang mga Duterte? Paano ipapasok ang mga Duterte dito? Ha? Baka sabihin nyo, kaya nangingilam yung mga Marcoleta niya kasi gusto nilang protektahan ng Duterte. Anong protektahan? Kayo nga nakaupo ngayon dyan eh. namin, sabi niya, kailangan mauna muna yung majority report. Tama po. Oo. Ba't sila nagbigay kagad? Kaya nga gusto ko sana mapanood nyo. Ba't ba hindi natin Kaya po, okay na ba? Wala pa, saglit lang daw po. ako na lang magkukwento. Opo. Sige. Sige po, Sen. Habang Talaga si Marcoleta, mainitin ang ulo, no? Pikunin. Hindi talagang, may gano'n talagang tao eh. Talagang, pero, hindi naman, hindi naman natin kailangan sa buhay yun eh, na siya kahit pikunin, ayaw natin. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, yung nilalaman ng kanyang kaisipan. Yung kasi, reaction ng katawan, yung pagiging mainitin ang ulo. Pero yun, hindi kasama sa ano yun. Part ng buhay yun. nila, Oo, Tinanong kasi siya habang siya ay nagpapa-interview. Meron na po ba kayong ilalabas na report ng Blue Ribbon Committee? Opo. Partial lang, sabi niya, partial. Kaya lang, may hina itong aking mga tauhan eh. Sinabi ko sa kanila, before the December break, dapat meron na kaming maibigay na report kahit partial lang. Nakatingin lahat sa akin, tatangu-tangu lang. Oho. Kailan pa gagawin yung report na sinasabi na yan? Maihina pala yung kanyang mga sariling tauhan. Ang mga tao, Jen, Opo. Nelson, naghahantay. Correct. Nagagalit sa nangyari sa kabangbayan. Correct, tama. Bagot na sila kung may mangyayari pa dito sa ginagawang investigasyon na yan. Oho. Pagod na sila nang kahihintay. Opo. Noon pa man. O baka naman sinasabi nyo, hindi totoo yan, sinasabi ni Marcoleta. Baka sinasabi nyo, inuudyukan yung mga Pilipino. Hindi. Kasi katwira ng mga to, wala naman daw talaga nagagalit eh. Eto katwira ng mga to eh, mga loyalista, wala naman talaga nagagalit kay Pangulo eh. Wala nagagalit kay Pangulo. Pabor nga lahat kay Pangulo eh. Tuwan-tuwa lahat eh. Di ba? Ang gusto nila, yung nagagalit daw, yung mga trolls lang daw yon, mga bayaran trolls ni Duterte daw. Di ba?
Ginawa mo nyo naman kaming trolls. Anong tingin mo sa mga kapitbahay namin sa Pilipinas? Walang tao? Ha? Nagre-reklamo na nga sa inyo eh. Anong tingin mo nag-rally nung November 16? Ha? Yung hindi lang INC nag-rally nun. Yung milyon nyo nasa Luneta. Ano yun? Lahat computerized yun? Lahat yun AI, robot lahat yun? Ha? Ang dami na pabor doon, dami nagpahayag doon. Di ba? Kaya naisip ko, total, ayaw niyong pansinin. Binigyan ko na yung opisina ng Senate President. Alam mo, Jen, para makatulong lang kami. Baka naman sa paggawa namin ng... Yun ang pinakamagandang doon. Baka makatulong kami, Lacson, sa'yo. Senador kami, hello! Baka makatulong kami sa'yo. Tulungan mo rin kami, tutulungan ka namin. Hindi yung nagpapaunahan ka, wala sa kailangan na amendment muna. Sabi ng dating senador, amendment muna, pagbobotohan pa yak. May ganun ba? Mamaya, marinig nyo. ng minority report na yun. Mamotivate naman sila na gumawa na rin tayo. Opo. Kasi kung titingnan mo, baka naman kapag binasa nila yun, makatulong sa kanila. Dahil ang pinanggalingan naman, hindi naman sarili namin opinion yun. Testimonies ng lahat ng mga inimbita namin. Mula sa mga pahayag at sa mga statements. So individual or even collective testimonies, pinagsama-sama namin, inaral, sinamarize, at doon ipinakita namin yung mga eskema na ginamit. Kung bakit nagawa nila itong mga ganito. Ano-ano ang pamamaraan na ginawa nila. Magmula sa mga allocable, sa mga leadership, yung pinagsamang bicameral committee report, yung mga unprogrammed appropriations, kung paano at kung paano ginagamit ng mga proponents at nakakakuha, yung mga allocations. I-present namin doon per district kung bakit may mga distortions yung mga allocables na tinatawag. Merong isang distrito, merong 5 billion, merong 11 billion, yung party list, wala. Anong gagawin mo dyan? Paano hindi mo sasabihin na talagang at pagkatapos meron din kaming mga suggestions, may mga recommendations. Tama, opo. May mga panukalang batas na nilinya namin doon na yun ang pagsisikapan namin na isulong para sa ganon, hindi na maulit ang mga pangyayari na yan. At meron ding mga personalities na involved doon na sinasabi namin maaari silang makasuhan sa iba't ibang mga either civil, criminal, administrative, at kung bakit. At ano-ano ang mga batas na maaari nilang nalabag. Opo. Lahat ng yan ay nakasulat doon. So, bakit sasabihin mo na Parang basura yan? mambabastos to. Sabi ito, Di ba? Huwag mo sasabihin basura yan. Igalang mo yan kasi yan ang mga na maiaambag sa Pilipinas. sabi ni Senador Lacson, how will I respect a document that symbolizes disrespect towards the Blue Ribbon Committee and the entire Senate? Respect begets respect. How will I, as chairman of the Blue Ribbon Committee, treat with respect a document that symbolizes disrespect toward the Blue Ribbon Committee and the entire Senate, both of which they are members? So, there is no place for the minority report but the trash bin. Yun po ang mga binanggit niya. So mukhang... Anong masasabi mo ron? Kaya binanggit ka niya, parang hindi niya ata Nabasa pa. binasa man lamang. Ano ang disrespect doon? Yung bang kami makapag-ambag sa kanila? Yun. Hindi lang kayo may boses, Pinky. Ha? Yung bang makapag-ambag si Marcoleta, maski ako, halimbawa ako, makapag-ambag ako ng idea sa inyo. Disrespect ba sa inyo yon? Ha? Ano ba may aambag ko? Katulad ko pagiging vlogger ko. Nung pakiusapan ko kayo na si Romualdez, ipatawag mo naman kahit may interparliamentary courtesy, pakiusapan mo man lang. Di ba? Hindi lang ako sasalita yan, taong bayan eh. Si Senator Marcoleta makapag-ambag sa ganito, ayaw mo? Ba't ayaw mo? Napag-ahalataan ka namin. Ba't ayaw mo to? Kaya patungo kasi sa question mark kung sino tong nasa taas ito kay Romualdez.
Biruin mo, nagsalita si Saldico. Ha? AI daw yung video. Aba, sabi ng iba, nagsalita si Saldico, tinuro si Romualdez. Si Diskaya, tinuro to. Si Gutierrez, tinuro to. Ayaw mo man lang imbitahan, ayaw mo pa imbestigahan to, ayaw ipurso ni Marcoleta to, ayaw ipapurso to. Kailangan mo na humingi ka ng paggalang dito. Binabastos mo ba mga Pilipino sa paghingi mo ng paggalang kala Marcoleta? Tanong ko lang. Humihingi ka sa mga paggalang sa mga dalawang senador, kay Amy, pati kay Marcoleta, pero binabastos mo ang Pilipino? Milyon Pilipino binabastos mo? Ganun ba yo? Ha? Doon sa nakita namin, sa aming palagay ay eto na Opo. ang mga lumabas doon sa mga ginawa naming mga pagdinig. Kasama yung ginawa niyang 3 pagdinig. Oho. Ibig ba sabihin, pati yung 3 mga pagdinig na sa kanyang pamumuno ay nangyari, Opo. pati yun ay kasama sa basura? Paano ano yung disrespect doon? Yun ang hindi ko masyadong makuha sa kanya. Paano magkakaroon ng pambabastos doon? Ito na pala, Sen. Okay na rin po yung video. Sige. I-play natin. Para Panoorin nyo ha, butata siya dito eh. Nagpakita si Senator Marcoleta ng video. kapag Resibo. ng ating mga kababayan. Sige po. Pero may partial report na ba? Dinadraft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. So, Ayun pala. sa liwanag ng May partial report na ba? pangyayari na yun na sinabi niya, Mm. tinatanong siya kung meron na silang partial report. Oo. Dinadraft na raw. Mm-mm. Oho. Dinadraft na raw. At ang pangako nila, sa magitan ng kanyang mga staff, bago mag-break ang December, sabi niya, makakapagpalabas sila. Mm-mm. Opo. Okay na magsabi, meron ba? Eh, mukhang- inamin niya, Meron ba? Wala! pati yung sarili niyang mga tauhan, puro mahihina. Oo. Eh, kailan kayo maglalabas? Oho. Nelson, Jen. Oo. Opo. Oh, hindi ka pala kumilos, majority ka. Ha? Temporary ka, Blue Ribbon Committee ka. Tapos nung naglabas si Marcoleta sa minority, palagay natin mali, no? Mali, no? Binabasos kayo, no? Nagalit ka. Eh kami nga, na nangako ka, maglalabas ka. Hindi ka naglabas, pambabastos sa amin yun. Tapos kay Marcoleta, na justify naman yung kanyang ginagawa para naman sa ating Pilipinas yan. Hindi mo ba pwede pa-excusean to? I-justify to? Pambabastos ba tawag mo doon? Eh kami, hindi mo ba binabastos kami? Nababastusan kami sa'yo. Sa ginagawa mo, bakit? Naghihintay kami sa wala. Hindi mo ba? Tama, mali. Tingnan mo nangyari sa Kabangbayan. Nilimas. Oho. Ang tao nagagalit. Ang puot ay namumuo sa kanilang mga dibdib. Naghihintay, bagot na bagot. Parang wala na silang pag-asa na may mangyayari sa pagdinig. Pero yung ito pong press ko niya ito, pagkatapos po ng press ko niya, Senadora Amy, noon pa po itong press ko niya ito. Bago pa yan eh. Bago mag-December break ang Ay, ito sinasabi. pala. Bago yan. Kaya ko pinalalabas ito. Opo. Partial nga lang ang hinihingi sa kanila eh. Oho. So last year pa pala itong video ito, yung tanong sa kanya. O, ikaw naman kasasabi niya lang Oo. before December break. Opo, opo. Oh. Akala ko nagkukwento siya na dapat yung report ay before December break. Hanggang ngayon, wala pa Hindi, rin. in minority, iba yung sa Yun na amin. nga po. Ang Oho. tinatanong siya, meron na po ba kayong report Mhm. sa Blue Ribbon Committee? Dinadrap na. Oho. Partial lang. Eh, pero wala nga. O, kasi- ang tanong ngayon, kung dinadrap at hindi nyo pati partial, hindi nyo labas-labas, Mm. kailan ba yan? Yung drop, napakadali nang gawin yun eh. I-drop mo lang. Baka sketch mo lang konti. Hindi mo magawa, drop na lang yun ha. Tapos si Marcoleta, buo. Eto, opisyal. Ayaw nyo, basura turing mo. Isa lang ibig sabihin yan, mga kababayan. Ayaw mo, ang tunog sa amin, ang tono sa amin, ayaw mo matuklasan kung sino to. Itong question mark na yan. Hihintay yung mga tao? Mhm. Oho. Ano, gusto nyo lang magsawa ang tao ng kahihintay? Para sa ganun wala lang. Ganon. May sinasanay nila yung tao sa isang sitwasyon. Pag nasanay na sila, pag may bago lumabas, bali wala na, ay, alam na namin yan.
Mm. Nakasasawaan ng tao hanggang sa mawalan sila ng interes. Tama. Yun ba ang patakaran? Kay SP Soto naman, Senator, kanyang reaksyon, sabi niya, Mm-mm. walang naunang minority report, Yeah. walang pang media. Isa pa yan eh. Anong silbi nun? Hindi nga maikalendar on the floor. Alam mo, huwag mong tignan yung procedure. Nung paano ginawa. Tignan nyo yung ano yung resulta nito. Ayaw nyo eh. Tuta kasi kayo ni Romualdez, di ba? Tanong ko lang. Tuta ba kayo? At anong committee report yan, unless I take up a plenary, ay wala yan. At the moment, it's a media report, pang media. Nilabas namin sa media dahil nga gusto namin makapaglabas sila ng report kagad sa lalong madaling panahon. Di ba? Bakit sinabi ba namin pag nilabas namin yung minority report, ite-take up? Sinabi ba namin gano'n? Hindi. Mm. Sa kagustuhan lang namin sa Makapagambag. mapagsilbihan ng bayan na naghihintay, ano ba talagang nangyayari? Wala pa bang report dyan? Wala pa ba kayong may re-report? Parang ganito lang yan eh. Nagkataulan na senador sila Marcoleta. Halimbawa, kami mga vlogger, bumuo kami ng ganito, ng sketch. Ito, madali lang buuin to kahit sino eh. Ito naman talaga totoo nangyari. Ito to. Ito po totoo nangyari. Hindi mapapasinungaling yan to. Diba, totoo, napanood nyo si Diskaya, tinuro si Romualdez. Napanood nyo rin si Gutesa, tinuro si Romualdez. Si Saldi, napanood nyo sa Facebook, tinuro si Romualdez. Ito si Bernardo, napanood nyo rin, tinuro si Saldi. Ito rin sila Bryce, di ba? Di totoo to. Kahit kami mga vlogger, kaya namin gumawa nito. Kapag ba gumawa kami nito at pinasa namin kay Lacson, sasabihin ba ni Lacson, hoy, hindi kayo sa mga senador. Hoy, dapat wala kayong karapatan. Kami lang mga senador, mga blue ribbon. Irespeto nyo kami. Ganun ba yon, Lacson? Kami mga pasahod, pinapasahuran ka namin. Gagawa kami ng mga report ng sarili man lang, ipapasa namin sa'yo, baka makatulong kami. Ayaw mo? O ayaw mo yun lang hindi alaman nito? Imposibleng ayaw mo. Hindi ka tatanda dyan sa Senado kung hindi mo alam ibig sabihin nito. Di ba? Sa amin, wala kayong maiuulat sa amin. Samantalang nilimas na, sinimot na ang kabagbayan. Ganyan ba? Ilang pang pagdinig ba? Ay, nung ginawa namin yung minority report, para sa ganun, mainggan nyo man lang sila. Okay. Yun ang pinakapakay nun eh. Hindi para sabihin namin, wag na kayong gumawa, ito na yung sa amin. I-take up natin sa komite, sa plenary. Wala man may sinasabing ganun, hindi naman pwedeng mangyari yun eh. So, pero siguro, ang point lang nila, Sen, ba't yung parang inunahan nyo kasi kami eh. Kami ang... Kailan nga kayo maglalabas? Ayun. Paano nyo sasabing inunahan kayo? Mhm. Kailan ba kayo maglalabas? Ay, maglalabas pa ba kayo o hindi? O, kami na maglalabas. Di ba? Ganun lang yun eh. Ayun lang. Ano nga, oo. Parang wala nga, no? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang committee report, kahit partial eh. Dating Senador Franklin Drilon ay may komento rin dyan eh. Nag-comment Yan na, din siya. yan na. Oo. Ang sabi naman niya, Senador Dante Marcoleta and Amy Marcos did not follow proper Senate procedure. The report should have been submitted to the Senate Blue Ribbon Committee. Yung mga hindi pa nakakapanood, papanoorin ko sa inyo. Papapanoorin ko sa inyo. Ito yung nilabas niyang video. Sandali. Nagsalita kasi yan si Drilon eh. Dating senador yan, di ba? Nagsalita kasi yan. Ang sabi niya ito. Panoorin natin ha. Ano sabi niya? Uulitin ko lang sa konti lang, i-recap natin konti kung ano sinabi niya kay Marcoleta, ha? Panoorin ko. Sir, Good morning po. so ito na po ang nangyayari ngayon, ano ha? And Nagtanong ang reporter. Karamdaman mo na talagang nagngangalit at medyo nasaktan si Senator Ping dahil naglabas nga ng minority report itong Senator Amy at saka si Marcoleta. Marcoleta lang tawag niya, no? And sabi niya, that's very disrespectful. Do you agree with what Senator Ping said, Senator Frank? Agree ka ba? Yung disrespectful po, that's a description of the Senator Ping. Sa akin po, talagang mali ang ginawa ni Senators Marcoleta at Amy Marcos. Hindi po yan sang-ayon sa ating patakaran na Senado. Tama. Mas pinaliwanag niya yung risuspect kaysa dito. Kasi hindi niya mapaliwanag to kasi hindi niya alam to eh. Dapat di ka na nang ilam.
Hindi mo pala alam eh. Di ba? Oh, balik tayo dito kay Jen. Yun yung, painggan yung si Senator Marcoleta, ang buwelta. which is tasked with investigating the anomalies. The procedure followed is not in accordance with the Senate procedure, and it is indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee. Isa pa rin naman yan. Alam mo, kung siguro Isa pa rin naman. ay wala sa Senado, hindi ako magkukomment eh. Aha. Yun ang respeto. Aha. Pero kung, ewan ko, baka gusto na naman kumandidato, kaya nagpipilit na namang magkomento kahit. Sinasabi ko ba na Baka gusto mo naman tumakbo sa Pinklawan. itong minority report ay nakasalig sa mga rules eh. Kasi yung rules namin ay magbibigay ka ng concurring report or dissenting report kung tapos na yung majority report. Tama. Ang problema namin, Wala eh. hindi namin alam, kagaya ng kanyang pagpapahayag, kung kailan ba magkakaroon ng report. Inip na ang mga tao. Kaya nga namin ginawa yon. Baka sakali, kaya hindi namin sinabit sa Blue Ribbon Committee. Yun. Baka sabihin niya, lalo siyang may insulto ron. Hindi, kaya binigay namin, binigay ko sa opisina ng Senate President. Baka silang dalawa man lang mag-usap. Tahimik yun eh. Nakagawa na sila nito ah. Ayaw mo ba na bilisan din natin? Ayun. Baka yun naman eh. Yung pakay nila, kaya nila binigay. Hindi nga nila nilabas ito eh. Opo. O, di ba? So ang layunin nyo talaga sila, ikaw lang yung kanilang attention na kayo, kumuha din ng report kasi baka makatulong itong... Kasama na hindi. Pantulong talaga yun. Kung Ayun. talagang gagawa kayo ng report, bilisan ninyo kami, nakagawa na kami. Anong masama doon kung halimbawa, binasa nila yung report? Ang problema, si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Franklin Dillon. Binasa mo ba? Palagay ko. Sa bagay, Senator Ping, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Opo. Si Senator Soto, ayaw ko binasa niya sapagkat meron siyang kopya. Kasi kauna-una nagkaroon ng kopya. Opo. Bakit nyo kaagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Hindi nyo man lang binasa. Yan, ang hirap sila. Diba? Don't judge is, ilagay nyo nga dyan. Ang pinagkunan namin yan, hindi namin sariling haka-haka. Tama. Hindi namin sariling Ito yung totoo nangyari. Ito eh. Yung iniimbestigahan nila, nangyari na, naimbestigahan ng ICI, naimbestigahan ng Blue Ribbon dati, uulitin nyo na naman, ito naman! Kala. Yan ay galing sa mga taong tinawag natin, tumistigo, tumulong sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga maanumalyang pagpapatupad ng flood control project. Ayun. So Diba- kung nagkaroon pa ng Debate na partial lang, report- Lacson, no? Debate na lang, Lacson, no? Manonood kami kay Marcoleta. Debate na lang. Oo. Pag natalo ka, tawagin mo si Romualdez, oh. lamang sana ang Blue Ribbon Committee. Magaan na yung requirement, ha? Sa pangunguna po ng Senator Ping, wala sanang issue dito, Sen, no? Kasi Sana. baka makatulong pa po yung inputs dito. Hindi, tsaka natin masasabi ngayon, pwede naming ihambing yung ginawa namin kung yung partial report ay may Alam mo, dapat ito, dapat talaga maalis si Ping sa ano. Ping, tama na muna dyan, tumabi ka na muna dyan. Si Senator Marcoleta muna umupo dyan bilang Blue Ribbon. Dapat po, bumaba ka na dyan. Mag-resign ka na po dyan. Opo? medyo kahit papano malapit-lapit doon sa ginawa naming pag-uulat. So, alam mo, kaya sila siguro nagkakaganyan. Nung nag-press release kami, nasabi namin ni Senator Amy na parang bitin kami sa nakaraang pagdinig. Nung tanungin kami ay, sabi ko bilang isa, bakit ang naging concentration, sabi ko, ay yung discrepancy sa mga coordinates? Kako September pa ako, kung di ako nagkakamali sa pangalawang pagdinig, sinabi ko na mali lahat ang ginawa nilang pag-uulat at pag-i-input sa sumbong sa Pangulo dahil ang binigay nila ay isang application na multi-year. Meron silang akong mas accurate na
pamamaraan para matukoy yung mga coordinates, yung PCMA. Yes po. Okay, meron pa silang Survey 123. September pa yun dyan. Siguro kung hindi una, pangalawa sigurong pagdinig. Pinrove ko na sa pagitan ng sample, 14 na sample, na magmula sa siguro mga 70 meters hanggang 400 meters ang discrepancy. Kaya nga ako magkakaroon ng problema sa pag-iimbestiga lang. Dahil ang coordinates puro mali. Bakit nag-concentrate na naman doon? Ayun. At doon pinuprove nila na mali talaga ang coordinates. Uulitin ba na naman nila yung sinabi namin? So pagkatapos, mas marami ka ako ang dapat Ayaw talaga nila mahuli yung big fish. tinanong nila doon. Halimbawa, natatandaan ninyo, ewan ko si Nelson kung napansin niya, noong merong plenary debates ng itong 2026 budget, tinideliberate yung DBCC budget. Yes po. Hindi, bale, kaugnay ng budget, ang nakaharap ay yung members ng DBCC. Opo. Ito yung economic cluster. Doon niya ibinunyag na tinawagan daw siya ng pansin ng dating Yusek Bernardo ng DPWH. At di umano ay sinabi sa kanya na yung binanggit ni Saldico sa kanyang pagpapahayag sa video na 100 billion, sabing gano'n. Hindi po gano'n ang talaga nangyari. Merong 100 billion, sabi niya. Pero yung 89 billion ang nag-implement DPWH. Hindi nga naman niya. Napansin namin yun. 89 billion ay ilatag ng DPWH. Yung 29 billion other agencies. Mula kanya doon sa 89 billion, sabi niya, ang hinandle ko ay parang 51 to 52 billion. Ngayon, ang porsyento doon 16%. Opo. Sinabi niya, yung 6 billion ay yung 8 billion na 16% nung about 51 to 52 billion, binigay daw ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. Yun. At si Yusek Traigib naman, binigay kay Yusek Adrian Bersamin. Doon sa kanyang pag-interpolate, sinabi niya, alam niyo kanya si Yusek Bersamin, name drop niya lang si Pangulong Marcos. Bakit niya natiyak na nagkaroon ba ng investigation sa Blue Ribbon Committee na nagkaroon ng kahit bigyan ng kasalanan? Natukoy namin na yung Yusek Bersamin ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos. Dito wala tayong gustong bigyan ng kasalanan. Ina-analyze lang natin. Sabi niya, diname drop lang ni Adrian Bersamin ang pangalan ni Pangulong Marcos. Sa mga tweet, inaalis niya kaagad eh. May conclusion na. Parang may conclusion na siya na yung sinabi ni Adrian. yung sinabi ni Saldico na yung 100 million ay nilatag ng opisina ng Pangulo sa NEP. Sabi niya hindi. Hindi ba dapat ito yung unahin? 8 billion yun eh. Kinukwento pa niya kung paano nagbibigay. Yun daw 8 billion na yun ay diniliver sa 10 pamamaraan, sa 10 panahon, instances. Opo. Meron pang nagpupunta sila sa basement ng Diamond Hotel. Na kung saan gagamit ng parehong armor van si Traigib at saka si Bernardo. Nasaan na yun? Ba't di nyo imbestigahan yun? Yung isa puno. Bakit magpapalit sila? Hindi ba seryosong akusasyon na conclusion na yun eh? Opo. Bakit nagharap sila? Itong huling pagdinig na ito, nagharap si Traigib. Nagharap sila ni Bernardo. Tinanong ni Senador Kiko, ito nababasa ko yung sinasabi ni Bernardo, na ikaw daw, binigay niya yung 8 billion. Alam mo ang sagot ng Traigib? Hindi po totoo yan. Tama. Bakit di nyo pinuprosyo to? Bakit? Parating sa mastermind? Alam nyo mga kaibigan, kayo na humatol dito, no? Talagang, alam nyo naman kung sino totoo. Kung si Pinky ba o siya sabi nila Senator Marcoleta, minority, no? Okay, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.